ang pinakamatapang na babae sa balat ng lupa. Ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte! Bago ang lahat, kailangan ko ng timekeeper dahil sinabihan ako na kailangan daw yung oras na ilaan ko sa picture taking ay mas mahaba pa sa oras na ibibigay ko sa speech. Group na pagtitipon kasama ang mga overseas Filipinos dito sa Singapore dahil ang homegrown natin na NDM Studios sa ilalim ni Direct Niel de Mesa ay merong movie-making forum and training kahapon para sa ating mga overseas Filipinos. At meron din siyang streaming platform launch dito sa streaming platform na nandito sa Singapore. Kaya meron po kami mga iba pang events na dinaluhan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa inyong lahat, sa panahon, sa pag-absent, sa trabaho. Sige, sumibat kayo sa trabaho, tapos hindi na kayo makapag-post ng My Day. Kasi malalaman kung nasaan kayo. Bawal! Pero, nandito kayo. Kaya, kasi diba, busy yung mga araw ninyo. Hindi tulad sa Pilipinas na pwede kang maglaba araw-araw. At meron ka pa magagawa ng pamamalengke araw-araw. At pwede ka pa magmeron ng tongits sa kapitbahay araw-araw. Yung mga nakatira abroad, hindi ganon. Lahat ng labada, naiipon, isang araw lang yan gagawin lahat. Ang pamamalengke, pag-grocery, hindi yan ginagawa araw-araw. Hindi ka talaga yan ginagawa. Pag-uwi sa Pilipinas, sa kaya, diba? Pero alam ko na mahalaga ang oras ninyo. Patingin naman ako. Diba? Kung hindi pa nakauwi ng Pilipinas, hindi pa natanggal ang ingron. Kaya, nagpapasalamat kami. Kasi kahit ganyan yung kailangan ninyong gawin, kahit ganyan kadami ang kailangan ninyong gawin kapag weekend, ay binigay pa rin ninyo ang isang buong araw ninyo para sa amin na magkabineta. Alam nyo, yung kaibigan ko, di ba kasi pag nagkabiyahe tayo, yung mga kaibigan natin, meron silang mga pinapamilita ako ng guardian, hinanap ko yung kanyang kailangan. Hinahanap ko doon, tapos, nagulat ako kasi meron akong nakita crocodile oil. Kasi buong ganyan, puro iba't ibang klaseng crocodile oil. So, kakahanap ko nung pinapabili sa akin. So, kakahanap ko na gano'n. Sabi ko, sama ko, crocodile oil. So, syempre ako, kasi may crocodile park sa Davao. Diba? Sabi nung kasama ko, taga Davao din, sabi niya,
ano daw, nagsabi daw yung may-ari ng Crocodile Park, effective daw talaga yung crocodile oil. Kasi nakalagay doon for stars, for beautiful skin. Nabasa niyo ba? Oo, di ba? Pag ginamit mo yun, lalong kakapal yung mukha ko. Sabi ko sa kasama ko, sobrang excited ko, nakita ko ng crocodile ko, nagdadamo din. Sabi niya, ano daw, nagsabi daw yung may-ari ng Crocodile Park, effective daw talaga yung crocodile oil. Kasi nakalagay doon for scars, for beautiful skin. Nabasa niyo ba? Oo, di ba? Pag ginamit mo yun, lalong nakapal yung mukha ko. Sabi ko sa kasama ko, sobrang excited ko, nakita ako ng crocodile oil, at sabi pa niya, promote pa yung kasama ko na, oh, sabi ni ano, yung may-ari ng Crocodile Park, okay na yan. Tapos, merong buy two, take one. Dalawa, libre isa. So sabi ko, bili tayo nito kasi pang-giveaway natin bukas sa programa, pagbigay natin. Tapos sabi ko, kailangan ko din ito para sa teklang ko. So, bili tayo. So, hindi ko tinignan kung magkano. Diretso lang po nga, ganyan. Pagdating namin doon sa cashier, 300 plus Singapore dollars. Ganyan ka, mahal ang crocodile oil. So, imagine ninyo, magkano ang kikitain ng Pilipinas kung kunin natin lahat ngayon. Para siyang gold. Yung oil nila. Yung binili ko hindi siya umabot 20. Yung binili ko, pinabili sa akin. Hindi siya umabot ng 20 Singapore dollars. Yung buy two, take one na crocodile oil, 300 plus Singapore dollars. So, ibig sabihin na lang natin averaging 100 Singapore dollars yung ganito kaliit na oil. So, ibig sabihin, kapag kinuha mo ang oil ng Tambaluslos, may lalabas na pera. Tambaluslos tayo. Huwag na natin ng oil ito. Ayan na yung pera. Diba? Nandun pala sa kanyang oil at lahat ng pera na nawawala. Ay, bawal na dry. Sorry, dry. Pupunta na ako, ma'am, sa ano. Sorry, nagalit na yung organizer. Oh, ma'am. Dahil naman, crocodile oil naman yun. Totoo naman yung mga tubol sa pharmacy. Time out now. Okay. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Hindi kasi ako, tulad nilang lahat, na maganda ang boses. Pag ako kumanta, parang uumin sila na masama kang loob. Sample! Okay, sandali, mamaya, magpaalam mo na ako, baka pati ang lyrics ko time out. Jai, pakilin mo nga muna yung lyrics ko, Jai. Jai, ha? Pakilin mo yung kanta ko. Bawal yung kanta ko? Pwede mo, pwede ka bawal. Alam niyo ba nangyari sa amin sa Qatar? Doon, bawal din, di ba? Bawal. So, ang ginawa namin, magmisa lang. Mass na lang. Thanksgiving, Holy Mass, gano'n. Tapos, pumunta kami sa mall, kumain kami sa food court. O, di ba? Tapos, nung pagkahapon, sinabi na
noong mga kababayan natin, yung maglabas ba ng kanilang nararamdaman at salubin. Kaya pigayin na lang natin yung... Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyo lahat. Sa patuloy ninyo. Alam nyo, hindi lang talaga mahal yun. Binigyan ko kayo lahat. Nakaduro ibang yun. Benta na lang natin sa ibang lahi. This is Philippine crocodile oil. This is more expensive because they own mansions and they own sports stores. This is an expensive crocodile. They own an airplane. Okay. Pasalamat ako. Baka mabalik ako dito ba? Papasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta. Kasama po ang mga Office of the Vice President. Maraming salamat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa amin, sa aming mga proyekto at mga programa. Ang susunod po na pagpapasalamat dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumibisita ako sa kanya, nababanggit ko na madaming mga Pilipino nag-aantay doon sa labas, sa Duterte Street na tinatawag nila doon sa Hague. Madaming mga nila sa mga nangyari sa kanya at nangyayari sa ating bayan at yung mga nagdarasal. Alam nyo, ang dami sa mga kababayan natin na kapag nakikita ko sila, ang una nilang sinasabi sa akin, kamusta na si Pangulong Duterte at nagdarasal kami para sa kanya. Napakalaking tulong nun, yung pagdarasal na yan. Dahil naniniwala ako na merong Diyos at merong Diyos na nakatingin sa ating lahat at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagpapasalamat mula po sa pamilya namin. Ang pamilya Duterte po, napakalaki na utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din, every time na matapos ako mag-amen kayo dyan para hindi tayo kapahol. Sabihin lang natin, ay, pag nag-prayer rally kami. Dahil lahat iakyak natin sa kay Allah, sa Diyos. Amen! Ang Office of the Vice President po ay, sabi ko po kanina, nagpapasalamat kami dahil tuloy yung pagtitiwala ninyo sa mga iba-ibang programa at proyekto namin. Hindi ba kasi mawalan tayo ng ilaw? Ang pangarap natin para sa ating bayan. Yes, yumaman ang ating bayan. Hindi lang yaman ng 1, 2, 3, 4, 5, 10 tao, kundi kakayahan ng lahat na magbigay, mag-provide para sa kanilang pamilya. Proverbs 9:7-9, verses 7-9. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Yan po ang pangsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos para sa ating lahat.